everybody, I'm Pam, I'm Echo. and we are... Hello everybody, I'm Pam, I'm Echo. and welcome to Pacho Podcast. Today, we're talking about love advices sa mga merong boyfriend or girlfriend or may mga friends na nilalapitan nila about or kapag may problem sila sa relationship nila. So today, we have... Guesses and they are Hi, I'm Keyshane. Hi, I'm Justin. Hi, I'm Grace. Hi, I'm Mike. So, they are the guesses na magsasabi ng insight, thoughts, or advices or experience nila sa topic natin today. So, ang topic nga natin today is yung mga kaibigan na nagtotolerate magsinungaling sa kanilang mga partner. So, ang first guest na magsasalita about sa gantong topic is si Hidalgo. For me, being honest and trustworthy is crucial in a relationship. So I decided to stay true to my partner and let my friends know that I don't encourage I don't support their encouragement to lie. I'm agree with Justin because bakit tayo magsisinungaling sa partner natin if we have or we like to have a healthy or long-lasting relationship? So, Echo, what's your insight sa sinabi ni Justin? I'm agreed with I'm agree with you, Pam. Like sa partner nga natin, hindi natin kaya magsinungaling para tumagal yung isang relasyon. Okay, so for the next guest na magsasalita or magbibigay ng experience nila is si Kishane. Personally, I will not hesitate to tell the truth to my partner. Well, I am not the type of friend you can influence easily. For me, what is wrong is wrong. Keeping secrets from your partner will just worsen the problem. So, once again, I agree to Kishane because I have a boyfriend, so I want to be transparent to my boyfriend to have as like I said kanina, na para magkaroon or para makabuild ng healthy relationship because bakit ka magsisinungaling sa partner mo if kung kaya mo naman sabihin yung totoo sa kanya. So, next guest naman na magsasalita is si Grace. Siyempre ako kahit na wala akong jowa or boyfriend, siyempre pipiliin kong sabihin sa kanya yung totoo kasi siyempre gusto kong tumagal yung relasyon namin kasi at siyempre ayoko mawala yung tiwala niya sa akin. And doon sa friend ko, siyempre siguro sasabihan ko na lang na di maganda yung sinabi niya sa akin and di ko yung gagawin. Yun. So, ayan. So, Echo, may gagawa tayo ng scenario. Kunwari, ako yung friend na may boyfriend or girlfriend and ikaw yung tolerator na friend. So, sa tingin mo ba tama yung mga ginagawa ng mga kaibigan na nagtotolerate na magsinungaling sa partner nila? Any insight or thoughts mo lang or advices na mabibigay mo sa mga ganong tao? For me, hindi tama yung mga ganon. Kasi? Kasi hindi tatagal yung isang relasyon kung puro naman kayo kasinungalingan. And sana magsabi kayong totoo at loyal. Ayun lang. Loyal ka ba? Oo naman. Tolerator ka ba? Hindi. Nagsinungaling ka na ba? Hindi. So, ayun, nagbigay na po yung mabait nating host about sa gantong topic. So, lastly, yung magbibigay ng experience or thoughts is si Mike. So, if I'm heard in these situations, I think I decide first before I cutting out my friend because I want to give a chance to speak my friend since may mga pinagsamaan naman kami. So, siguro kung wala silang pakialam doon or they are not serious dun sa ginawa nila, siguro
ayun, ikakat mo na sila. And if alam mo naman na mali yung gagawin, ba't mo pa gagawin? And siguro yung mga advice ko lang sa mga may gantong uri ng kaibigan is wag mong sayangin yung pagkasama nyo ng jowa mo dahil lang dun sa kaibigan mo na nagtotolerate ng mali mo. It's much better kung yung kaibigan mo yung magbibigay sa'yo ng mga advice para mas mapatibay yung relasyon nyo. Ayan, ang galing naman ni Mike. So, ayun, next na question or pag-uusapan natin dito sa podcast is yung tanong, lahat kami isasagot or magbibigay ng advices. So, yung question is, ika-cut off mo ba yung friend mo na nagtotolerate na magsinungaling? Kahit na matagal yung pagsasama nyo, ika-cut off mo ba or hindi? So, mag-i-start ulit tayo kay Mike. I think ikakatop ko lang yung isang tao if hindi siya seryoso dun sa bagay na yon, and siguro mas better kung bibigyan pa natin sila ng chance para magsalita and explain yung side nila. Ako din, ganun din gagawin ko. Kakausapin ko muna. Kung di naman seryoso yung sinabi niya or as a joke lang yun, syempre, hindi ko naman ika-cut them off naman. So, yun. So, for me, is depende sa sitwasyon. If hindi niya nire-respeto yung relationship ko towards my partner, of course, ika-cut off ko siya kahit na gano'n pa katagal yung friendship namin, because why would you disrespect me and my partner if nire-respeto mo rin yung friendship natin? For me is, ika-cut off ko na agad eh. Yung pagtotolerate kasi parang choice yan eh. Yun lang. First, siguro, ask your friend, why do your friends want you to keep it from your partner? If they're genuinely concerned about you or to your partner, of course, they will suggest alternative suggestions instead na i-keep yung secret. So, for me, communication is the key. Hindi ko muna agad sila i-cut off. Para sa akin, hindi ko basta-basta ika-cut off yung sa pagiging kaibigan namin. Ang gagawin ko, kakausapin ko muna siya na limit lang na kahit di niya na pwedeng pasukin yun sa relationship namin. Kumbaga, ayun lang, limit lang. So, for the last question para sa ating mga guests is, paano kapag may reason yung pagtotolerate nila sa inyo? Papayag ba kayo na itolerate kayo or hindi kayo papayag? Naintindihan ba yung question, mga guests? Yes. Mike, anong reason? What do you mean na reason? Ano ba yung sabi mo? Ang question natin is, for example, di ba, parang reasonable reason na magsinungaling sa partner. Tas yung friend mo, tinotolerate ka na gawin yun kasi nga reasonable naman. Papayag ka ba or hindi? Oh, so ang pinakauna magsasalita is si Justin. Sa akin, kung validable naman yung reason, pwedeng gawin ko yung pagtotolerate niya o gagawin ko. Pwede ko namang ipaintindi sa partner ko na kung bakit ko nagawa yun, kung sakaling malaman naman niya, ganun. Yun. Shane? May masasabi ka ba? Of course, explain your reasons to your partner why for not wanting to keep the secret. Be honest about your commitment to your partner and the importance of his or her trust in your relationship. Si Grace? Ako, di ko ito-tolerate yun. Di ako magsisunod pa rin sa partner ko. Kahit reasonable pa yan o hindi. Kasi, kung reasonable man yan o hindi, maintindihan ka naman ng partner mo. Basta magsabi ka lang ng totoo. For me, if sa tingin mo naman mali yung ginagawa, siguro walang reason kung bakit mo gagawin yung isang bagay na yun. Kasi kung alam mo naman na mali yun,
ba't kailangan palagyan ng reason kung alam mo naman yung tutunguhan nung pagkakamali na yun? So, again, may naisip na naman ako. So, gagawa tayo ng scenario. So, kunwari, mag-partner kami ni Eko and ako yung nagsisinungaling and siya yung partner na pagsisinungalingan ko and si Kishane yung friend na tolerator. So, Eko, as a partner, paano kunwari, nalaman mo na nagsisinungaling ako? Ano mararamdaman mo or yung possible mo na gawin sa akin? Possible na mararamdaman ko is masasaktan. And yung pagsisinungaling naman, pinili mo yan, choice mo yan. Edi para saan pa, para mag-usap tayo. Ayun lang. So ayun, next naman na gagawin is each of us will give an advice para sa mga nakaka-experience ng ganito or kung ano yung pwedeng maging solusyon kapag nakaranas tayo or meron tayong friend na ganito. So for the first one is ako yung magsasalita and next one is si Eko and next is si Mike hanggang kay Justin. So my advice for this kind of situation or pwede nating maranasan sa mga people na nakasurround sa atin, siguro make sure natin yung mga taong nakapalibot sa atin or sa partner natin is true na makakatulong or hindi toxic para sa binibuild nating relationship towards our partner because kailangan yung surroundings natin is also healthy para hindi madamay yung binibuild natin na relationship sa partner natin. Ano uli yung tanong? Pag-give ng advice sa mga taong nakaka-experience ng gantong scenario. Na Pagsisinungaling. pinagsisinungaling sila ng partner nila. Teka lang, wala akong naisip. Okay, babalikan natin si Eko kasi wala siya naiisip. So next is si Mike. For me, yung mga advice ko dun sa mga taong may ganting uri ng mga kaibigan is siguro try to speak then and open communication yung gawin mo para if ever naman na may reason sila kaya nila ginawa yun is para hindi mo sila agad mahusgahan or ika-cut off. Mas maganda na maging open ka dun sa mga kaibigan mo kasi syempre may mga pinagsamahan kayo and kailangan hindi lang basta bitaw ng mga salita and hindi basta mga iwan. Next one is si Grace. Agree naman ako dun sa sinabi ni Mike na kausapin mo na yung kaibigan, pagsasabihan muna. Kasi, syempre, kaibigan mo din sila. Tagal din ng pinagsamahan nyo, tapos, di ba mawawala lang din. So, kausapin mo na mali yung ginagawa nila, na mali yung pagtotolerate na mga ganon. So, Eko, may naisip ka na ba? Wala pa. My advice to those people is to have a open and honest communication. It is the key to any healthy relationship. Explain the situation to your partner. Expressing your discomfort with the secret and your commitment to honesty. Discussing your feelings openly to your partner will navigate the situation together. Sa akin, may advice ko lang na maging tapat at totoo sa partner mo. Kung sakali naman na i-tolerate ka ng kaibigan mo, kaya mo namang sigurong gagawin mo lang siguro yun kung may sapat na dahilan o pwede, ganun. Tsaka may papaliwanag mo naman yun sa partner mo. Sigurado naman na maintindihan mo yun kasi may reason ka, ganun. So, hindi pa 25 minutes yung podcast namin. So, andito ulit kami para dagdagan. So, ang next scenario or question is, as a guy, 3 yung lalaki dito sa amin is, mostly kasi sa mga nagsisinungaling is mga lalaki. So, so, tatanong natin sila kung paano nila kinakaya magsinungaling sa mga babae. So,
first na tatanong natin is si pinakamabait sa mga lalaki, si Eko. Yung sa tanong nyo, wala kasi ako masasagot yan, di kasi ako nagsisinungaling eh. Okay, hindi daw siya nagsisinungaling. Next one is si Mike. Sa akin, hindi pa ako na-experience nito, pero siguro pag sa mga kaibigan kong babae is nasasaktan syempre kasi nagsinungaling ka dun sa mga kaibigan mo. Mabait. Mahal na mahal ang mga girl best friend. Next one is si Justin. Ano nga ulit yung tanong? Ang question is, di ba, as a guy, alam naman natin na mostly na nagsisinungaling is mga lalaki. So, paano nyo kinakaya yung pagsisinungaling? Sa akin, hindi ko naman may tatanggi na nagsinungaling na ako sa partner ko. Pero, hindi naman dahil doon na hindi na ako totoo para sa kanya. Siguro, nagawa ko yun para ginusto. Pwede rin. Ano ba naisip ko? Siguro nagawa ko yun dahil nga may iniwasan rin akong bagay na hindi pwedeng mangyari. Pero in ending naman, sasabihin ko rin naman sa kanya na kung ano yung nagawa ko. Yun lang. So, question naman para sa aming mga girls. So, ano yung nararamdaman nyo once na nalaman nyo na sinungaling yung partner nyo? O, sige, ikaw. May tanong ako sa mga girls. Anong mararamdaman nyo kapag nalaman nyo yung partner nyo is nagsinungaling? Coming from sa mabait, di ba? So, sasagot na kami mga girls. So, kapag siguro nalaman ko yon, ang first na mararamdaman ko is betrayal or syempre masasaktan ako kasi pinagkatiwalaan ko siya tapos siya pala nagsisinungaling siya sa akin. So, siguro ang gagawin ko talaga is i-break ko siya kasi ba't mo ko pinagsisinungalingan pinagkatiwalaan kita ng buong buo. Kasi hindi ako naniniwala sa second chance. So, kung ginawa niyo yun at first sa akin at gagawin niyo pa ulit-ulit. So, kapag niloko niyo ako, di bye-bye. Ganun. Siyempre, pag nalaman ko yung partner ko nagsinungaling, masasaktan din ako, magagalit din. But, siguro kakausapin ko pa rin siya. Pero di tulad nung kay Pam na i-break ko kaagad siya. Kaya nga sabi nila, everyone deserves a second chance. So, yun. Bibigyan ko na lang siya ng chance and bibigyan ko siya ng chance na i-explain kung bakit niya ginawa yun or bakit siya nagsinungaling sa akin. So, ayun, hindi tugma or hindi pwede yung sagot namin kasi naniniwala siya sa second chance, ako hindi. So, ano kaya masasabi ni Kishin? Kanino kaya siya papanig, di ba? Of course, masasaktan and yung trust mo bababa sa kanya and it will not be the same anymore pag tinitignan mo siya. Of course, nagsinungaling na eh. For me, it's up to the person kung magbibigay pa siya ng second chance or hindi na. It is depend on what person you are. Kasi may iba tawag dito. Meron namang deserve ng second chance, meron hindi. So, it's up to the persons. Yun. So, Shane, hindi dapat panglahatan. Kapag ikaw tinanong, magbibigay ka ba ng second chance o hindi? Kapag niloko ka. Depende. Hindi na kapag may ibang babae na. So, ayun guys, parang may pinaghuhugutan yung last na sumagot, di ba? So, ngayon, tanong kayo ng tanong sa amin. So, kami na may magtatanong sa inyo. First, ba't yung ginagawa tong podcast na to? Yes. ikaw, may sasabihin ka ba? Para sa grade. So, Ang honest. so syempre, totoo naman si Eko para naman sa grades to. Syempre, ba't namin to gagawin kung hindi naman para sa grades? Pero kidding aside, syempre, ginagawa namin to
or namin to ni Echo as a host para magbigay ng awareness para sa mga young generation sa pagpasok sa mga relationship na hindi tama magsinungaling sa partners, sa parents, or sa mga kaibigan. And syempre, hindi rin tama na mag-tolerate kayo sa mga bad behavior ng mga friends nyo. So, wala namang ikakahirap yung question nyo. Ako may tanong. Naranasan nyo na ba yung kanina, yung nagsinungaling yung partner nyo or nagsinungaling kayo sa partner nyo? Ikaw naman ano magsalita. Kailangan totoong tanong bawal pa dito pabait Dapat totoong sagot Anong totoong tanong? Totoong sagot. Sagot? 50-50. Yun na. Ano 50-50? Explain. Explain mo. Basta yun na yun, wala akong masabi. So, sa current relationship ko ngayon is hindi ko naman siya na-experience, but sa past relationship ko, yes, na-experience ko na nagsinungaling siya sa akin. And yung ayun nga yung sa past relationship ko nagsinungaling siya sa akin, but ever since na nagka-relationship ako or like yung mga MU or mga ganong type lang, hindi talaga ako nagsisinungaling because gusto ko masana yung sarili ko na maging transparent sa mga people na nagkakaroon kami ng something else. Sino pa may tanong, guys? May tanong ba kayong dalawa dyan? Kayo? Ikaw, magbigay ka ng insight mo. Wala akong masabi. Nagsasabi kasi ako ng totoo Talaga? So guys, we're gonna end our podcast here. So once again, I'm Pam. I'm Echo. I'm Kishane. I'm Justin. I'm Grace. And I'm Mike. And we are Pacho Podcast. May natutunan ba kayo sa podcast natin ngayon? Siyempre naman meron, dami. Meron ang dami, sobra. Meron, and I will apply ito in real life. Meron naman. Yun lang. So Echo, may masasabi ka ba sa mga viewers natin na nanonood ng love advices natin today? Abangan nyo yung mga susunod namin na podcast. So ayun, isa-shoutout lang namin si Ma'am Sus and The Bank Devil. So, ayun guys, I hope you learned something from our podcast, sa experience, sa thoughts namin. And guys, may sasabihin pa ba kayo before we end our podcast? Baka may mga shoutout kayo. May, sino? Shoutout sa'yo, Alshay. So, may shoutout ba kayo dyan? So, ayun. Shoutout sa mga niloko, maluloko, at sa mga naka-experience ng mga or sa mga naka-experience na ng sinungaling. I-apply niyo yung mga thoughts or advices na binigay namin. So, don't forget to subscribe, link, and share our video. I hope you like it. Bye!